medyo idilat naman natin ang mga mata natin. Huwag na tayo magpadala pa sa mga dila ng mga politiko, mga tapang ng mga politiko na yan. Sabi ko naman sa inyo, bantayan nyo itong eleksyon na ito. Dito na naman. Kilalanin natin ang mga astig na tatay at lolo ng mga sikat na personalidad ngayon sa Pilipinas. Totoo nga ba na ang tatay ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Vicente Duterte ay kaibigan ni Ferdinand Marcos? Bakit pinatay ang tatay ni Robin Padilla, isa sa pinakatapat na politicians noong 1980s? At ano ang nagawa ng sigang lolo nila Senator Tito at Vic Soto sa Pilipinas? Tara, alamin natin ang history. Bago ang lahat, kung mahilig kayo sa mga ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin na rin ang notification bell. Number 1. Vicente Gonzales Duterte. Si Vicente ay ipinanganak sa Northern Cebu noong ika-23 ng Nobyembre 1911. Ang kanyang ama ay si Facundo Buot Duterte at ang kanyang ina ay si Zoila Gonzales na taga Iloilo. Mayroon siyang 4 na kapatid at isang half-brother. Kilala siya sa alias na Nene at Teti. Pinakasalan niya si Soledad Roa, isang guro na kanyang nakilala sa Bureau of Public Schools. Binayaan sila ng 5 anak at isa dito ay ang ika-16 na presidente ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. Karera sa politika. Isang lawyer at politician si Vicente. Naging governor siya ng noong Unified Province of Davao mula 1959 hanggang 1965. Ayon sa isang interview sa anak niyang si Pangulong Rodrigo Duterte mula sa Philstar Global, si Vicente ay isang totoong Marcos boy. Noong panahong tumakbo bilang presidente si Ferdinand Marcos, ay tumalon ang lahat ng Mindanao governors papunta sa Liberal Party. Maliban sa dalawa na sina Bienvenido Ebarle, dating governor ng Zamboanga del Sur, at ang tatay niyang si Vicente na sinaportahan si Marcos all the way. At proud siya na sa usapan ng pagkakaibigan at katapatan ay naging isang malapit na kaalyado ni Ferdinand Marcos ang kanyang ama hanggang sa kamatayan nito. Sinabi din ni Rodrigo na si Ferdinand Marcos pa rin ang pinakamahusay na pangulo ng bansa. At nasabi niya ito dahil naroon siya nung panahon na iyon. Kamatayan. Ika-21 ng Pebrero 1968 nang hihirangin siya bilang Secretary of the Department of General Services, ay bigla siyang tumumba sa korte at inatake sa puso. Number 2. Roy Bustamante Padilla. Si Roy Bustamante Padilla ay ipinanganak sa Camarines Norte noong ika-4 ng Marso 1926. Ang kanyang buong pangalan ay Casimiro Ruiz Padilla Sr. o mas simple bilang Carlos Roy Padilla Sr. Siya ang ama ng batikang aktor at senior board member na si Romel Padilla ng probinsya ng Nueva Ecija at mga aktor na sina Robin Padilla at Rustom Padilla, nakilala ngayon bilang Bibi Gandang Hari. Mula sa mga kalululuhan nila ay kapansin-pansin na gwapo at magaganda talaga ang kanilang angkan. Mula pa sa lolo ng mga Padilla brothers nagsimula ang pagiging isang politiko at aktor. Ang kanilang lolo Jose Galvez Padilla Sr. o Lolo Peping ay may screen name bilang Mario de Cordova. Si Lolo Peping ay nagsilbi bilang representative ng 1st District ng Bulacan noong 1919 hanggang 1928 at bilang gobernador naman noong 1928 hanggang 1931 at muli noong 1934 hanggang 1937. Ang anak naman nito na si Roy Bustamante Padilla ay nagsilbi sa Camarines Norte. Sinubukan din ni Robin Padilla na tumakbo bilang vice-gobernador noong 1994 sa Nueva Ecija, kung saan ang probinsya ang kanyang pinagmulan. Ngunit sa kasamaang palad
ay nauwi sa karahasan ang kanyang kandidatura na siyang naging dahilan ng pagkakakulong nila ng magkabilang panig. Nabilanggo sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa si Robin dahil sa kasong possession of illegal firearms. Ayon sa Inquirer.net, nasintensyahan si Robin ng maximum na 8 taong pagkakakulong. Ngunit matapos ang 4 na taon ay nakalaya siya matapos mabigyan ng dating Pangulo Ramos ng conditional pardon. Sa bilangguang ito nagsimula ang kanyang pagbabagong buhay, kung saan natagpuan niya ang Islam at nagpa-convert taong 1996. Balik naman tayo kay Roy Padilla. Karera sa politika. Si Roy ay 4 na beses naging mayor ng Bayside Town, Jose Panganiban, SSS Commissioner, Vice Governor ng Camarines Norte, Representative ng Batasang Pambansa at Governor ng Camarines Norte. Hindi nakaranas ng pagkatalo sa kanyang mga kampanya si Roy dahil sa galing nito sa pag-oorganisa at talino na siyang naging dahilan para sa kanyang mga pagkapanalo. Nang tumakbo bilang Vice Governor, ay nanalo siya sa bawat presinto ng Camarines Norte na hindi pa nahihigitan hanggang ngayon. Kahit ang mga boto sa kanya noong panahon na iyon ay mas mataas pa kaysa sa pinagsama-samang boto ng kanyang mga party mates. Kahit nang siya ay ma-assassinate at palitan ng kanyang anak na si Casimiro Roy Aquino Padilla Jr., ay hindi pa rin natalo ang kanyang polls record. Si Roy Jr. ay nanalo sa majority ng 20,000 na boto at nagpatuloy ng pag-ukit ng kanyang sariling record sa inspirasyon ng kanyang ama. Si Roy Sr. ay ang organizer at national president of National Mines and Allied Workers Union. Isa siyang sagisag ng labor unionism na may libo-libong miyembro, karamihan sa industriya ng pagmimina sa buong bansa. Si Roy ay naging pangulo pagkaraan ng kanyang panunungkulan bilang vice-presidente ng Miners International Federation na nakabase sa England, UK. Siya ay isang delegate ng Pilipinas sa International Labour Organization of the United Nations sa Geneva, Switzerland, na kumakatawan sa labor. Nagkamatay, 17 ng Enero 1988, sa edad na 61. Pinaslang si Roy Sr. gabi bago ang pambansang halalan sa Labo, Camarines Norte. Nakahimlay ang kanyang mga labi sa Camarines Norte. Dahil sa kanyang serbisyo ay ipinangalan sa kanya ang isang park sa bayan ng Jose Panganiban. Number 3. Vicente Yap Soto. Si Vicente Soto ay ang lolo ni Senator Tito Soto at Vic Soto. Si Vicente Yap Soto ay ipinanganak sa Cebu noong 18 ng Abril 1877 kay Marcelino Soto at Pascuala Yap. Si Vicente ay nakapagtapos sa kursong Bachelor of Laws and Judicial Science at pumasa sa bar examination noong 1907. Si Vicente Soto ay miyembro ng Philippine Independent Church na kilala din bilang Aglipayan Church dahil nakikita niyang ang pagiging independent sa Roman Catholic Church ay isang uri ng national pride. Isang Aglipayan member din ang dating Presidente Marcos. Karera sa politika. 1902 unang pumasok sa politika si Soto nang tumakbo bilang Municipal Council sa Cebu at nanalo. 1907, nanalo siya bilang mayor sa kabila ng kawalan ng kanyang presensya dahil sa kanyang pagkakasangkot sa kidnapping case na isinampa sa kanya ng kanyang kalaban. Napilitan siyang manatili sa Hong Kong at bumalik lamang sa bansa noong 1914. 1922, nahalal siya bilang representative of the 2nd District of Cebu hanggang 1925. 1937, tumakbo siya bilang governor sa Cebu, ngunit natalo. 1947 ng Nobyembre, tumakbo siya bilang senador at nanalo.
Nagsilbi siya bilang chairman of the Senate Committee on Finance until 1950. Isa sa mga batas na kanyang naipasa, ang Republic Act No. 53, ang Press Freedom Law, na kilala ngayon bilang Soto Law. Pinoprotektahan ng batas na ito ang mga mamamahayag mula sa sapilitang pagpangalan sa mga pinagkukuhaan nila ng mga balita. Kamatayan. Ika-28 ng Mayo 1950 ay binawian siya ng buhay sa edad na 73. Kilala at naaalala siya ng mga kasamahan niya sa Senado bilang recalcitrant principled Soto. Ang ibig sabihin ng recalcitrant ay having the obstinately uncooperative attitude towards authority or discipline, or a person with an obstinately uncooperative attitude. Kayo, anong masasabi niyo sa mga tatay at lolo nila? I-comment lamang ang inyong saloobin sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming history.